Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong smart and talk and text na SIM card ngayong 2025. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, pumunta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome. At pagkatapos, i-type lang natin ang Smart SIM Registration. At hanapin lang natin itong simreg.smart.com.ph, itong sa baba ng Smart SIM Registration. Yes po, magkatulad lang po yung Smart at yung Talk and Text na website ng pagre-registeran ninyo. At maglo-loading yan ng kaunti, antayin nyo na lang po, then mapupunta na po kayo dito sa Register Your SIM Now. So may mga steps dito, 3 steps yan na kailangan ninyong gawin para ma-register yung SIM card ninyo. So dito may 3 steps silang sinasabi kung paano i-register yung SIM card ninyo. So mamaya i-discuss din naman natin yan. Basta sa ngayon, ihanda nyo yung SIM card ninyo at dapat nakasaksak na sa cellphone. Then dapat meron kayong hawak na ID dyan, yung valid ID. And maghanda din kayo para sa pag-take ng selfie. So unang, kailangan nyong ilagay yung cellphone number na gusto ninyong ipa-register. So ilagay nyo po dito. By the way guys, sa mga hindi nakakaalam ng kanilang cellphone number na ipapa-register, makikita nyo naman po yan sa SIM card na binili ninyo. Yung buong plastic, nandun po yung cellphone number ninyo. So katulad po nito, nandito sa pinakataas yung cellphone number. So itong cellphone number na gusto nyo ipa-register, ilagay nyo na lang po dito. So make sure tama po yung cellphone number na nilagay ninyo, at kung nalagay nyo na, i-click nyo po muna tong box katabi ng I have read and understood para ma-checkan. After nun, dun pa po iilaw itong send OTP. Magkukulay birdie po yan. So i-click nyo na lang po itong send OTP. So ganito po yung text na marireceive ninyo, and nandito po yung OTP. So make sure guys, yung SIM card nakasalpak na sa cellphone ninyo, tapos dapat meron din siyang signal para makareceive ng OTP. At pagkatapos yung OTP na na-receive ninyo, ilagay nyo na lang po dito. At kung matapos yung malagay yung OTP na 6 digit, saka po iilaw itong verify OTP. At kung may ilaw na yan, i-click nyo na lang po itong verify OTP. And then may makikita na po kayong ganito na successfully verified na po daw yung cellphone number na ipapa-register ninyo. Pero hindi pa po ibig sabihin yan na registered na po yung SIM card ninyo. So kailangan nyo pa pong mag-proceed. Para maka-proceed, i-click nyo po muna itong OK. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa pag-register. So dito mag-select tayo ng type of registration. So i-click lang natin ito. At dito may pagpipilian kayo kung bagong biling SIM card yung ipapa-register ninyo at kayo yung gagamit, ito yung pipiliin ninyo. Pero kung lumang SIM card pa tapos hindi pa napapa-register at yun yung ipapa-register ninyo, ito yung i-click ninyo. My old SIM card. Pero kung bagong biling SIM card at para sa mga minor, kagaya ng inyong mga anak or mga pinsan ganyan, at kayo yung magpapa-register, ito po yung i-click ninyo. Pero kung dating SIM card tapos yung minor yung gagamit at kayo yung magpapa-register, ito yung i-click ninyo. So kayo na pong bahala kung ano yung i-click ninyo. Sa akin ito, I am registering a new both SIM card. At dito naman sa baba, pumili kayo ng nationality ninyo. Siyempre kung kayo ay Pilipino, dito ilagay nyo na lang ang Philippines. Pero kung ibang lahi kayo, kayo nang bahalang pumili. And next, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng ID card. Kung anong ID card yung gagamitin ninyo. So ito yung mga ID cards na pwede nyong gamitin. Philippine Identification Card, Driver's License, Unified Multipurpose Identification Card, TIN Card, Philippine Passport, Postal ID, Voter's ID, Social Security Service ID, Professional Regulation Commission ID, PhilHealth ID, BIR ID, Firearms License ID, GSIS E-Card, Integrated Bar of the Philippines ID, NBI Clearance, or other valid ID or documents basta may picture, Overseas Worker, Welfare Administration ID, Persons with Disability Card, Police Clearance, at Senior Citizen Card. Basta kung wala kayong mga ID dyan guys, pwede itong valid ID or documents basta may picture lang ninyo.
So kayo nang bahalang pumili kung ano yung valid ID or document na gagamitin ninyo. At ang susunod na gagawin ninyo, i-click nyo po itong take photo. And then may makikita po kayong ganito. So pwede nyo pong i-click yung allow while visiting the site or allow this time. Basta wag lang yung never allow. Kasi hindi po kayo makaka-proceed kung i-click nyo yung never allow. Kaya itong dalawa, allow while visiting the site or allow this time. So dito kailangan nyo pong picturean yung ID or document na isasubmit ninyo. So make sure guys, klaro yung pagka-picture. At kung stable na, ipasok nyo lang dito sa box, then i-click ninyo ito. After ninyo makapture, may pagpipilian kayo dito kung retake ba or submit. So kung hindi masyadong klaro guys, hindi nababasa yung mga details, i-click nyo tong retake. Pero kung klaro naman, nababasa naman lahat, i-click nyo tong submit. And next, mapupunta na kayo dito sa pag-take ng picture ng backside ng inyong ID or document na ginamit. So ganun pa rin, ilagay niyo dito sa square, then pag okay na, stable na at nababasa na, i-click nyo po itong capture. At pagkatapos may makikita po kayong ganito. So kung medyo hindi klaro yung pagka-take ninyo ng picture, i-click nyo po ang retake. Pero kung klaro naman, i-click nyo na po ang submit. And next, mapupunta na kayo dito sa pag-take ng selfie. So make sure guys, nasa maliwanag kayong area at dapat walang takip yung mukha ninyo. At kung ready na kayo, i-click nyo na lang po itong scan face dito sa baba. So dito, ipasok nyo na lang po yung mukha ninyo sa bilog na ito. So make sure guys, nakapasok yung buong mukha ninyo at wala na kayong ibang pipindutin kundi i-crop lang yung mata ninyo kung ready na kayo. At may makikita na naman tayong ganito, your ID was successfully scanned. So, ibig sabihin yan, successful na yung pag-scan ng ID ninyo, pero hindi pa po tapos yung registration. So, i-click nyo po muna itong OK. So, dito sa baba, automatic na pong malalagay yung ID card number or document number na ni-register ninyo. Tapos dito, makikita na yung first name, middle name, last name, at yung date of birth ninyo, tapos yung gender. So, i-double check nyo na lang po kung tama kasi yun po yung nakikita at kinuha nila sa valid ID or document na sinubmit ninyo. At kung may mali sa mga information na nakalagay dyan, i-edit nyo na lang po. Pero kung tama naman lahat, i-click nyo na po itong next. So dito kailangan nyo pong ilagay yung house number, lot number, street, village or subdivision, unit or floor, tapos building. Pero kung ano lang yung meron sa address niyo, for example, wala kayong street, tapos meron kayong lot and block number, tapos meron kayong subdivision, pero wala kayong unit and building, wala kayo niyan, huwag nyo na pang fill upan yan. Kung ano lang yung meron sa address niyo, yun lang po yung fill upan ninyo. At pagkatapos dito sa baba, mag-select na lang po kayo ng province, city and municipality, tapos barangay, tapos dito ilagay nyo na lang po yung zip code ninyo. So kayo nang bahalang mag-select dyan kung saang city, province and municipality, tapos barangay, tapos yung zip code. At dito naman sa baba may nakalagay na alternate contact number. Pero optional lang to guys. Kung meron kayong ibang contact number, pwede nyo ilagay. Pero kung ayaw nyo namang ilagay, pwede rin pong wag nyo nang lagyan yan. And then dito sa email address, pwede optional lang din po yan. Pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. At kung okay na lahat guys, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa summary. So dito i-review nyo na lang po lahat yung mga nilagay ninyo at yung mga nasa ID ninyo, yung pangalan, last name at birthday ninyo, tapos yung address. At kung okay naman lahat at wala namang problema, i-click nyo na po itong box katabi ng I hereby para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong submit. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, congratulations, successful na daw yung pag-register ninyo. So registered na daw yung cellphone number na pina-register ninyo. So mag-antay na lang kayo ng text within 24 hours daw para sa fully activation ng inyong SIM card. At dito sa baba may makikita kayong SIM registration application number. So pwede nyo pong i-screenshot to para if ever may mga problema, may ipapakita po kayo. So ganun lang po kadali guys. Then after mga ilang minuto, may na-receive na po akong text na kagaya nito. Congratulations na successful na daw yung pag-register ko ng aking SIM.
So after ng text na yan, may na-receive na naman akong text na kagaya nito. Hi, your SIM now is activated. So ibig sabihin yan, pwede nang magamit ang SIM card na pinaregister ko. So ganun lang po kadali, and may marireceive pa kayong mga text about sa mga load na pwede ninyong ma-avail or mga free niya na load sa SIM card na binili ninyo. So depende na po yan kung magkano yung free na load sa SIM card na binili ninyo.